Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na ang FIDE World Blitz Chess Championship at ito ang napili kong best game talaga, super game sa day 1 between Super Grandmaster Pragnananda ng India at Super Grandmaster Danil Dubov, ang isa sa mga malamikail talden kung bumanat. At pagkatapos nating i-analyze ito, mayroong naging issue sa day 1. Mayroong pinasukan ng arbiter eh. Yan ang titingnan natin na game na yon. Right after, matapos nating ma-analyze ito. At papakita ko rin sa inyo ang standing nila after day 1. Ang ginawa ni Prag, nag-E4, E5 si Dubov, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 at pumasok sa Italian game. Castle, Rook E1, D6, C3 at nag-Knight A5 para alisin kaagad ng black ang malakas na diagonal bishop. Pero umiwas, Bishop B5. Siyempre, di ibibigay yan. At umikot, C5. Yan naman ang pagkakataong tempo na laging ginagawa ng black dyan para makontrol ang D4 bago bumalik ang knight sa C6. Knight BD2, Rook E8, develop, Knight F1, typical maneuver yan, normal na palagi ang nakikita yan. Bishop F8, H3 para proteksyon sa G4, pasingaw na rin sa back rank. Knight C6, bumalik na at nag-D4. Pasag kagad, paramdam kagad sa sentro, capture, at ayun, umiwas Knight E5. Dito kasi kung kakapturin, makakatulong sa puti dahil aangat ng isang tempo ang white, tapos Bishop F4 and Rook AD1, makukuntirya kagad ng mabilis ang Pawn D6. Kaya dito, iniwasan na lang Knight E5, Bishop F4, ayan. Teka muna mga kamatyas, ayon sa opening database ng chess.com, B3 ang huling na italang tira sa posisyon na ito. Ibig sabihin, bago ang Bishop F4 ni Prag. Bishop B7, Knight DF5. Ayan, nako, pagka ganitong itsura dapat alisto na ang black dito. Baka mamaya lumanding ng sacrifice. Nag-Rook C8, Bishop B3, ibinalik ang bishop sa diagonal pressure papuntang F7, nag-A5 para istorbohin, nag-A4 lang para pigilan, nag-B4, Queen D4. Ayan, inangat. At may mga sundot-sundot din mamaya ng Queen A7. At ito talaga ang pinakaplano. Rook AD1 para talagang pabagsakin ang weak D6 pawn. At nag-Rook C7, Rook AD1. Inagapan naman kaagad. Detalyado ang black sa gagawin ng puti. Nag-King H1. Ayan, medyo kumunat muna si Prag. Prophylactic move. Ano ba ang gagawin ng black? Parang ganon. Nag-King H7. Kumounter kunat din naman. At nag-F3 para talagang solid na ang E4. Nag-G6, yan ang purpose ng King H7 para mapaalis ang knight at wala ng capture sa H6, napaatras. Bishop G7, ayan, para sundutin ng pressure ang queen sa D4. Na-pressure kagad si Prag, umiwas, tama, nagustuhan ng computer engine. Bishop A6, ayan, para dito naman magkaroon ng mainam na trabaho ang bishop. Bishop takes E5, ayun. Kumbaga, hindi naman inatake pa ang bishop, pero questionable kay Stockfish, bakit kinapture kagad ang knight sa E5? Ano ang mayroon? Dapat daw ang tira ay simpleng kunat lamang na Queen C2. Ang kunat lang ng datingan, pang long game. Pero dito tayo sa Bishop takes knight, nag-Rook takes E5, Knight D5, exchange, tinanggap ang exchange, Queen H4, ayan na, si Duboving, nanundot na. Knight E2, Rook C7. Ayan, nabigyan din naman ng gradong bad move ang tira na ito. Dapat daw ang tira H5. Para dito naman susundot. Bishop H6 para atakihin. Ayun, Bishop H6, tapos tagpasin ng knight, ilagay ang bishop sa F4, lagyan ng ulo para mayroong mga pasok-pasok ng threatening matchas. Yan ang nakikita kong plano dito. Pero, nag-Rook C7. Ang plano naman ni Dubov, siguro, dahil ang tore parang walang ginagawa, lagyan ng trabahong control sa C-file. Nag-Knight D4, Rook G5, ayan na, unti-unti nang dinadala ang mga pyesa. Mukhang magbi-Bishop E5, patong ulo. Nako!
nag-F4. Atake na sa tore, pang-agap pa sa paparating na Bishop E5. Kaya nilagyan ng good move, Rook G3. Pero si Dubov kasi, sugod ng sugod yan. Parang si Meow Meow yan, mga kamatsas. Nag-Knight F3 dito, si Prag. Yun lang, mga kamatsas. Dahil sa kanyang pagka-dying seconds, konti na oras napatira ng mabilis. Yun laing. Blunderacious ang binigay. Dapat daw ang tira, kung Knight ang igagalaw, papunta sa B5. At ang evaluation bar, equal. Ngayon, dahil Knight F3 ang ginawa, ano kaya ang matinding itinira ni Dubov at napasakamay niya talaga ang napakalaking lamang. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Rook takes Knight. Excellent capture. Takes. King G1. At isa pang matinding napakabigat na tira. Bishop D4 check. Sacrifice. Kwentado na pala ito ni Dubov. Tumek muna. King H1 force. At para sumakto ang Rook C2. Ubos. Threatening matcha sa G2 o kaya sa H2. Hindi makaangat-angat ang tore, kakapturin lang. Dito nag-resign na si Prag. Sa isang iglap mata, isang blunderacious lang, tapos ang laban. Kasi ito na lang nakikita kong pangsalba Kasi kung mag-Queen G1 naman, wala. Check lang, matchas pa rin Pag ito naman ang ginawa, kakapturin ito, fatal na. Ayun check muna daw dyan, King H2 and Rook takes fatal. Wala na rin. Matcha-matchas na rin yan. Okay, yan ang napili kong super game dito sa day 1 mga kamatchas. Pero, bagamat nanalo si Dubov, nagkaroon ng issue sa kanya. Dahil sa kanyang susunod na laban against former World Championship Challenger Jan Nepomniachtchi. Yan, tingnan natin. White dito si Dubov. Round number 11 game against Nepo. Tingnan nyo po ang nangyari. Kakatwa. Super weird. Nag-Knight F3, Knight F6, Knight D4. Ang tindi. Ang agang novelty Nag-Knight D5 naman si Nepo. Knight B3, Knight B6, Knight C3, Knight C6. Knight E4, Knight E5, Knight G5, Knight G4. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa world event. Ngayon lang ako nakakita. Ang tindi mga kamatyas. At dito, nagkamaya ng dalawa. Nagtabla. Yun nga lang, medyo nakalimutan yata nila. May kamerang nakatutok sa kanila at may arbiter pang nagbabantay. Siyempre, nasa top board sila Ayan, hindi pinalampas ng arbiter ito. Nakarating sa chief arbiter. Tapos, ito po ang lumabas na resulta. Ayan. Decision of Chief Arbiter IA Ivan Sirovi World Blitz Championship 2023 Blitz round number 11 board 2 sila naglaban. Sabi dito, after opening next round and checking the game, I waited till both players finished their games in round 12 and asked them to confirm if they had played the above mentioned moves. They both confirmed. Yes, yun ang sinabi. They both did not see any problem. Mentioned that the round was late. My decision is because of this. According to FIDE Laws of Chess 11.1, the players shall take no action that will bring the game of chess into disrepute. 12. Options available to the arbiter concerning penalties. 12.9.5. Reducing the points scored in the game by the offending player. Reason. In my eyes, both players are responsible for it. I consider they prearrange the result of the game. My opinion is based on the moves they played. Samarkand, December 29, 2023. Signed by Chief Arbiter IA Ivan Sirovi. Ganyan kabigat mga kamatyas. Matindi. Laro na, nilaro pa. Yun lang. May nakapansin.
Actually, kahit hindi mapansin ng arbiter recorded kasi ang moves. Tapos may camera pa. O ito, panoorin nyo ang recorded camera. Sana wag ako makopyright. Okay, at malapit na magsimula. Bakit kaya nagka-issue ang laban na ito? Mukhang may pinag-uusapan sa board. Ano kaya ang pinag-uusapan sa board? Okay, shake hands. Nag-knight F3, knight F6, nag-knight D4, knight D5. Tingnan nyo. Ang bilis tumira. Dapat man lang sana. Pwede namang mabilis pero maganda nakapormang theory para meron namang mga theoretical approach na mabilis ang equal Kaso, nilaro ang chess Ay, grabe. Ang lupit. Samantalang may arbiter nang nakakatanaw sa kanilang dalawa. Nasa top board pa kasi. Yan ang mahirap Oh. Ayun. Tingnan nyo nangyari. Bagay na akala nila okay lang. Bagay na ipinagtanim ng arbiter ang nasabing laban. Ayan. Nakita nyo na. Kung kayo po, ano ang inyong mga komento dito? Abangan ko ang inyong mga saloobin sa ating comment section below. Maraming salamat sa inyong matiyagang panonood at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.